Sabi nga ni Mrs., puro ka na lang gulong, talo na naman tayo, puro na lang paasa. Sabi ko, malay mo, sa MacArthur, mabigyan tayo ng biyaya ng mga ibon. Kaya Super Beetle para sa araw-araw, alternate, saka doon sa amino acid na binibigay kong isa pa. Sinubo ko po doon is etong B-complex ng Chinese. Mga kalapatids, ako nga pala si Michael Miraflores ng Cabuyao, Laguna. Yun, siyempre bago ulit natin simulan tong video to, sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak na makapag-loop visit tayo. Tapos siyempre, shoutout kay Boss Ronald Gonzales at sa Kalapatid Speeds at sa Power Flight. Tapos sir, pwedeng malaman anong naging achievements mo nitong katatapos lang na karera? Actually, gulong ako eh. Sinuwerte lang. Nakamit natin yung lap winner ng MacArthur ngayon. Saka first clacker ng South Sector. Tignan nyo mga kalapatids, Daybird nung MacArthur Leyte. Sir, ilang kilometer pala sa'yo dito yung MacArthur Leyte? Hindi ko tansyado, parang 600 yata. Hindi ako kabisado sa air distance eh. Pero ang bangis nun mga kalapatids. Tapos sir, pwedeng makita po yung ibon. Pwede naman. Ayun, tara, samahan nyo kami mga kalapatids. Let's go. Yan, dito tayo sa loop ni Sir Michael, mga kalapatids. Bali, pangalawang balik na natin to kay Sir Michael. Kita nyo naman. Nandiyan yung sticker ko, mga kalapatids. Ayun yung ibon. Ay, mga kalapatids, oh. Mga kapatids, eto nga pala si Gracia. Kaya Gracia talaga sa amin siya dahil pangarap namin magkaroon ng second floor para sa mga anak ko. Malalaki na kasi. Ito nga pala, napakasimpleng ibon, napakaliit lang po. Ito mga kalapatids, oh. MacArthur Leyte, Daybird. First clacker, First clacker ng South Sector. Anong bloodline pala nito, sir? Coulson, saka Arden. Colson tsaka Arden, mga kalapatids, oh. First clacker mismo ng MacArthur. Ng buong MacArthur. Oo, kasi bukod dangi siya nag-800 speed, no? 800. 800 plus. Sayang, sir, kung natayaan nyo sa pooling, no? Wala tayo. May tayo sa mga sugal eh. Hindi ko talaga plano yung mga sugal-sugal na yan eh. Depende na lang pag na-audio ka, pero pag kusang loob talagang magsugal, hindi eh. Wala sa dugo ko talaga yung magsugal eh. Pero sir, kamusta yung ibon mo nung nilalaro mo nung South Race? Di bali ang nangyari sa kanya, contender na rin naman siya eh. Kaso nga lang, pagdating ng Kalbayog, hindi siya nag-clock. Tapos, akala ko hindi uwi. Baka kinabukasan. Try kong silipin siya mga around 6:30 nung nagsara ako ng loop. Kasi binababa ko yung takip niyan eh. Pagka nanood na lang akong TV kasi wala siya eh. Naisipan ko lumabas. Gawa nga bumabiyaya ko. MC taxi driver po kasi ako eh. Pagtingin ko alas 8, ayun, biglang dumating. Kaya sabi ko, Miss Nightbird ka. Ay ko, magandang tangi tayo niyan. Naka-MacArthur ka pa, may laban pa tayo. Sabi nga ni Mrs., puro ka na lang gulong, talo na naman tayo, puro na lang paasa. Ay ko, malay mo, sa MacArthur, mabigyan tayo ng biyaya ng mga ibon. Nung Tacloban naman, yung ibon ko po, cut off na naman uli siya, 1 hour. Headwind po yun, napakahirap din ng pauwian ko, konti lang po nag-clock. Sabi ko, baka sa MacArthur, makapagpaklak. From that day, talagang sabi ko, eto na yung huling baraha ko eh. Tinutukan ko talaga siya. Dumating pa sa point na nakalimutan ko bumili ng gamot. Yung gamot na yon, yung pang-maintenance lang, B12, pang manok yata yun, Super B12. Tapos, wala talaga akong bala, wala akong tago eh. Nag-chat ako sa GC ng club namin. O sino merong B12. Buti na lang mabait, si Ace Albiar. Nabigyan niya ako. Marunong rin gumamit. Dahil paghingi ko sa kanya, putol na. Kalati na eh. Yun, nagpasalamat ako sa kanya. Yun, nabigyan ko ng suporta yung ibon. Kumbaga, maintenance niya yun eh. Super Beetle para sa araw-araw. Alternate. Saka doon sa amino acid na binibigay kong isa pa. Pero sir, anong ginawa mong preparation bago ikarga siya nung MacArthur Leyte? Mostly puro pahinga. Hindi naman ako nag-mid-toss, hindi ako nag-self-toss, hindi ko talaga siya ginagalaw. Loop lie lang. Ang pinaka-training niya lang talaga sa akin, tanghaling tapat. Nagpo-force fly kayo, sir? Hindi naman. Pag start ako ng 11 or 10, hanggang 1 yon. Pag bumaba sila, pumasok, papalabasin ko uli. Kaya damay-damay na, kahit yung pan-south, kahit
pang north ko saka pang summer ko, damay-damay sila. Lipad ng 11, baba, pasok, maya-maya, labas uli. Hindi force fly kasi minsan pag pina-force fly natin kung saan bumababa. Yun ayoko mangyari. Kanang karera, alam nilang may bumubugaw sa kanila minsan, natatakot parang yung pagudpud ko, takot sa akin. Pag nakikita ko, nalipad. Yung kaya hindi ko na masyado ginagawa yung force fly. Minsan na lang, pinapalakpakan ko lang. Hindi naman talaga totaling bugawin. Kaya ang ginagawa ko sila, pasok, inom, or konting patoka, merienda, tapos lipad uli, tapos pasok uli, lipad uli, hanggang 1. Basta yung kainitan, mas maigi sa akin yun. Kasi para sa akin, yun yung pinaka-training nila, yung sulog ng katawan. Kasi iba yung vertical sila, pabalik-balik sa loob. Mas mano sa kanila yun. Masyado silang napapractice kisa sa magtos pa ako. Mabanggit ko nga pala mga kapatids, yung ibon na yon, bago magsimula ang derby, nakapangitlog na siya. May 2 na siyang itlog, nilalaro ko. Hanggang pumasok hanggang matnog, basta nung napisa yun, dire-diretso. Although may inakay na siya, nilalaro ko pa rin siya. Sabi nga nila, mahirap daw mag-motivate ng may sinusubuan yung panlaro. Pero ako, iba naman kasi ang style ko dyan Ang style ko dyan, once na yung parents, ang nilalaro mo yung hen or cock, basta tuwing magsusubo siya, gagamit ka na ng pot-pot, ikaw na magsusubo. Para pag umakyat siya sa paitlogan, imbis na magsubo siya, hindi na siya makapagsubo kasi yuyuko na yung inakay, busog na. Kaya kailangan lang talaga tututukan mo kung anong oras siya nagsusubo or kung matyaga ka talaga, babantayan mo para hindi siya makapagsubo. Or, pag tinamad ka na, ikulong mo siya doon sa tabi, katulad po nito. Dito po siya naglilimlim o nagsusubo ng inakay. Tapos sa kabila, pag tinatamad ako, kinukulong ko siya sa kabila, nakikita niya lang yung inakay, pero hindi siya nakapagsubo. Pero nung maliit pang inakay, pinalalabas ko yung gatas para masustansya pa rin yung maibigay sa inakay. Pero nung medyo lumaki na, basta yung kasya na yung pampot-pot, tigil na siya sa pagsusubo nun. Eh di sir, nung kinarga mo siya nung MacArthur Leyte, inakay pa din. O malaki? Oo, malaki na. Eh di binabantayan nyo yun, sir. Hindi, binababaran ko ng patuka yung lalaki. Yung asawa niya. Tapos, yung inakay, tinatabihan ko na yun. Kahit medyo maliit pa, medyo nakikita ko may tumutuka-tuka na, binababaran ko na yun. Para maaga natututo yung inakay, tumuka, tapos, yung kak naman, laging busog. Siya lagi ang magsusubo. Yun pala ang technique, mga kalapatis. Tapos sir, yung magulang nung winner mo, nandito pa po ba? Oo, nandito, parehas. Eh di, hindi mo na binago ng pairing, sir? Ay, hindi na. Hindi ko na binago yun. Kasi napatunayan ko, 3 sila magkakapatid. Lahat sila naisampa ko ng Tacloban. 2 umuwi. Yung may tama pa, si Serga. Yung white plate na nabarel. Tapos, ang last toss niya is Matnog. Tapos rectang Tacloban. Kaya lang, 3rd day na siya dumating. Tapos nakita ko dito, pakalat-kalat, bandang tanghali. Magaling siya. Kung tutusin, mas magaling pa siya doon sa pauwi ko Kung hindi lang kahalati yung butche niya Kasi, di ba, pag tinamaan, bumuka yung butche. Pag gumaling, tagilid, nakaganon lang. Pero nasusurvive niya pa rin yung karera. Kumbaga, antibay niya. Hindi kaya lang, nabili na, sir. Oo. Mabilis. Mabilis yun si Serga. Na-acquire na kagad yun. Nang dyan lang. Ang galing nun, mga kalapatis. Full sibling nung MacArthur Leyte Daybird. Tapos, sir, pwedeng makita yung magulang. Ma-visual lang, sir. Ito yung magulang, mga kalapatis, so. Yung Colson po yung blue. Yung blue bar. Tapos yung black po yung Arden. Pangilang subok nyo na dyan, sir? Babawa kayo, sir. Ilang subok? Sa hen, marami na sa aking history yung hen. Kasi nakapag-produce na sa akin yan ng 5th overall sa solo survivor sa CSW. Tapos nag-anak uli yan ng pagudpod. Finisher lang yun kasi butas ng first lap. Pero mostly lahat ng lalaki hanggang pagudpod is 1-2. Kaya nakapanghinayang. Tapos, yan, yung magkakapatid, yung 3. Pare-pares kong napalayo. Pero takbong mayaman lang. Yun talagang, nila, ang diskarte. Ewan ko, talagang nasa gist talaga nila yung dumudulo. Magaling. Saka low maintenance sila. Basta bantayan mo lang. Alagaan mo lang sila. Malinis na tubig, tamang patoka, tamang training. Akin kasi ang training ko, yung low fly Hindi self-toss
Kasi alam niyo na, busy rin, nag-MC taxi. Although kaya ko naman talaga dahil MC taxi ako, pwede na ko naman dali sa malayo. Mas pinipili ko muna yung trabaho, sineseparate ko kasi para sa pamilya yun. Oo. Tatandaan-tandaan yan. Ang trabaho natin, separate natin sa bisyo natin or libangan natin para hindi magalit si misis. Kailangan may ingreso. Yun, tama nga naman. Family first. Tama nga naman. Pero sir, baka may magtanong na viewers natin. Sakto may ina kayong magulang nung MacArthur Daybird mo eh. Magbebenta ka ba sir ng mga magiging Willing naman ako. Willing naman ako magbenta. Kasi unang-una, pandagdag ko sa pagpapagawa ng bahay. Kasi last month lang, nagpaplano kami ng mag-asawa. Kaya nga tinawag kong Gracia, yung winner ko. Kasi siya yung nagbigay sa amin ng Gracia para mapulfill yung dream namin ng mag-asawa na ipataas ng bahay. Yun. E di ngayon, matutupad na sir, no? Eventually matutupad na, kaya lang medyo bitin yung budget namin. Kaya obviously, kung may bibili, talagang mapapabenta. Ayan, mga kalapatis, nasa screen yung Facebook name ni Sir Michael. Tapos ito magkapatid nito, pag walang nag-acquire, diretso to sa one loop. Tapos sir, ikaw pala, anong diskarte mo dito sa loop mo kapag derby na? Simple lang. Management ko, mostly talaga nasusunod sa akin ibon eh. Kasi binabantayan ko sila kung ano yung kinakain nila. Binibigay ko sa kanila. Una, kakain sila sabay-sabay. Tapos pag yung mga panlaro ko, tinitignan ko kung ano yung kinakain nila. Pagkatapos na kumain, naglalagay ako ng maliit na patukaan. Sinasabit ko rin kung saan malapit sila nakatungtong para mapulpil yung kagustuhan nilang mabusog, makuha nila. Yung ganun lang. Tapos linis, basta malinis ang tubig. Importante. Yun, maraming salamat sir. Tapos ikaw pala sir, may sariling mix ka ba ng patuka mo sir? Mix. Actually, iba-iba rin naman ako eh. Pero kalapatids ang ginamit ko nung etong derbing to. Hanggang Tacloban, hanggang MacArthur. Yun talaga nagamit ko kasi kumpleto na yun. Wala na akong babaguhin dun eh. Dadagdag ka na lang talaga ng mani. Importante kasi yung mani, paborito ng ibon niya. Tapos birdseed, safflower. Konti taas na safflower. Pero sa mga takal-takal, wala naman ako eh. All the way sa akin eh. Pag nagbigay ako sa ibon, all the way kain ka. Hanggang saan gusto mo. Akit naman yan. Pag akit niya, busog na yan. Hindi na naman babalik na. Parang tao rin niya. Pag nakasubo na, ayaw na. Depende. Kaya may tinatawag tayong pag nag-pick yung ibon. Sinasabi nila pag nag-pick yung ibon, yung hindi na masyado nakain. Kaya nasa ibon na lang yan. Bigay mo na lang lahat. Yun. Ganun lang naman ang mga mix ng ng patokay. Bigay mo lang lahat. Kahit yung seed, yun, nilalagay ko rin. Kasi importante rin yun ng seed na yun. Yun, maraming salamat sir. Tapos ikaw pala dito sir, anong mga gamit mong supplement sa loop mo kapag derby na? Supplement, mostly pantao eh. Katulad nung nahuli nyo sa akin, nagsusubo ko doon sa headquarters ng PHA MacArthur. Ang sinubo ko po doon is etong B-complex ng Chinese. Chinese siya eh. Hindi ko masasabi pangalan eh. Basta Chinese product siya. Tapos, gel type, oil base. Tapos, yung Super B12 na kulay pink. Yun lang, alternate lang sa kahit anong brand ng may amino acid. Nakakatulong kasi yung amino acid eh. Magandang dulot din yun sa ibon. Basahin nyo na lang. Ang suggestion ko lang sa inyo pag magbibigay kayo ng mga supplement, basahin nyo yung mga binibigay nyo sa ibon nyo. Kunyari, yung B-complex, alamin nyo kung ano yung mga napapaloob doon. Kunyari, nagbago kayo ng gamot. Ano yung napapaloob doon? Kung aangkop ba sa ibon nyo? Ayun ba yung kailangan ibigay sa ibon? Kasi minsan yung ibon ang laki na eh. Nagbabiolate na masyado eh. Na-over na kayo sa gamot. Kaya nakakalimutan nyo na yung magbigay ng mga masusustansyang herbal na lang. Katulad ng bibigay ng malunggay. Nagpo-probiotic kayo. Nagbibigay kayo ng carrots. Mga ganun ba? Yung mga normal na hindi masyado magastos, kailangan din natin yun. Kasi sabi nga nila, iba yung synthetic sa natural. Dumaan din ako sa time na puro rin ako natural ng gamit. Iba-iba ako. Sabi ko nga sa inyo, wala akong sistemang iisa. Nagdidepende ako sa ibon. Depende sa lahi ng ginagamit ko. Kung pagmamasdan yung mga breeder ko po, ilang pair lang po yan. Kahit tanong nyo kay Arturo. 5 lang po yan. Yung paikot-ikot lang ako, tinatsaga ko lang. Kasi alam ko may potential yung breeder. Pag gumalaw, baka ako lang ang mali. Huwag nyo sisihin kagad yung ibon. Baka sa inyo rin mismo may mali. Yun, maraming salamat sir. Tapos sir, tingin mo, ano yung pinaka-importante sa pagkakalapati para manalo? Unang-una importante para manalo ka, focus.
lagi kang, talaga may time ka. Kung wala kang time, may hirap manalo. Sa totoo lang. Kasi dumating yung time na napapabaya ko ibon ko, gulong talaga. Gulong to the max. Pero kung gusto mo manalo, focus. Bantay ibon, lahat ng sistema, subukan mo, o galingan mo. Unang-una, kalaban mo, sarili mo kasi. Time, effort, talagang lahat ibibigay mo kung gusto mo manalo. Tapos pangatlo, maging friendly ka sa lahat ng tao. Kahit kaaway mo, maging friendly ka. Tapos pang-apat, siyempre kailangan, iwalay mo yung pamilya mo sa bisyo mo para maging maganda yung takbo ng pag-aalaga mo. Kasi pag kontra si kapatid, kontra si magulang, kontra si asawa, kontra si anak, mahirap din manalo. Kasi parang mabigat. Kaya nga, ang kalapate, sign of peace eh. Di ba? Yung, parang ganun. Tapos basta maging ano lang tayo. Tapat lang tayo sa laro. Lagi lang tayong sport. Kahit may mga nagiging basher o sino man may galit sa'yo, okay lang yan. Tropahin mo pa. Malay mo, mali lang siya ng, nami-misunderstand ka lang. Mga kalapatids, meron nga palang anak yon si Gracia. Si Happy Pete. Yan. Ito mga kalapatids, kukunin ni sir. Mga kalapatids, ito nga pala ang unang anak ni Gracia. Si Happy Pete. Colson na Colson. Ano yun sir, panlaro mo sir? May nag-acquire na to pero hindi pa kami nagkakasundo. Dalawa, tatlo na sila na nagtatanong kung i-out ko. Hindi pa ako nasagot kasi hindi naman talaga ako seller. Hindi rin naman talaga ako mahilig magbenta. Pag may nag-acquire, binibigay ko naman. Sa may gusto, mag-PM lang kay Sir Michael Miraflores. Yan, batang-bata po. Tawag ko dito, Happy Pete. Bakit sir? Basta, lagi siya nagsasayaw. Tapos, ang tingin ko talaga dito, breeder type. Kaya lang bata pa, pero promising breeder type to para sa akin. May ugali kasi, kakaiba yan. Si Happy Pete. Yan, PM na lang kayo mga kalapati. Tapos sir, tingin mo, gaano kasaya sa pagkakalapati? Ang pagkakalapate, parang showbiz. Napakasaya, nakaka-enjoy, may tampuhan, dumadami ang friends mo, madami ka ring enemy, madami ka ring basher. Basta masaya ang pigeon sport. Para sa akin, kung gusto mo talagang tumagal dito, maging mapalakaibigan ka lang, mapa-enemy or hindi. Basta friendly lang tayo. B-Sport. Muli, ako si Michael Miraflores ng Cabuyao City. I love this game. Yon, maraming salamat sa solid yung suporta mga kalapati. Siyempre maraming salamat din kay Sir Michael Miraflores. Yan, sa pagpapaunlak na makapag-loop visit tayo sa kanya. Tapos sir, tapos sir, baka may shoutout ka pala dyan. Shoutout, marami. Mga tropang asbag, number one. Si Eric Mabuti, Arvin Layson, RBB, Raymond Villegas, Daris, Boss Nilo, Arman, Julian, mga tropang Kabuyaw, ang dami, basta marami. Tapos mga haters, mga bashers, yan, sama-sama na tayo. Basta sport lang tayo mga kalapid. Walang mag-aaway. Ano lang, trip-trip lang. Minsan pag ka, paparinig, okay lang naman yun. Pero wag naman yung personal, ha? Basta enjoy lang natin ang Pigeon Industry. Shoutout sa lahat. Tropang Marinig, tropang Gulod, tropang Buong Kabuyaw. Sila, marami matitibay kasi mga tropa natin Sila Milendres, yan. Sila ko Joker Gulio, si Boss Ado. Marami tayo sa shoutout. Mahirap. Wala tayong lista mahaba. Basta laro lang. Yun. Yan, shoutout sa inyo lahat mga kalapatis. Maraming salamat sa solid support. At abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visit sa'yo na. Keep watching and God bless you all. Thank you. Pakikabog. BBC. Yun, supportahan natin ang BBC. Palakas na rin dito sa Laguna. Birdie Birds. Ang aming CEO. Yan, shoutout kay Birdie Birds. So yun, mga kalapatis, keep watching and God bless you all. Thank you. Yun.